sidunggan, Lord, kundi ang ngalan lamang Ginoo. Kay ikaw ang Dios nga naghimo sa langit sa yuta. Ikaw ang Dios nga buhi nga maogi makaluwas kanamo ugad pinagi sa bugtong anak nga mao si Kristo Ginoo. Ug salamat Ginoo Lord kani sa mong pagsaulog Ginoo karong tuiga ang karong adlaw Lord. Lord, sa anibersaryo sa imong simbahan, Lord, among napadayag ang imong gugma, imong yung gipadayag imong gugma o pagkamatinud-anon nga Dios, nga dili gyud ka mapakyas nga Dios, Ginoo. Mo nang Lord, mas masaligon kami kanimo ugad. Mo na karong Domingo sa among pag-celebrate, Ginoo Lord, nga madayeg gyud ka kanamo ugad, kay ka ang Dios nga nga buhi nga Dios. Ikaw ang Dios nga tinudanay nga Dios nga naigugma, nga Lord nga ikaw ang Dios nga dili mausab, ug ikaw ang Dios nga puno sa grasya, Ginoo God. Busama nagampo mi sa among panagtigom karong buntaga, Amahan, nga ikaw maghimo gayud og milagro sa matag usa ka namo, Lord, nga makita namo nga buhi ka nga Dios, nga matinud-anon ka nga Dios, O God. Lord, sa karon nga tuiga, Lord, nga imo ming gi-sustain, O God, in everything, Lord, sa among financial, in anything, Lord, labaw sa among pag-espirituha, among pagka-Kristohanon, Amahan, nga Lord, nga naapa mi Ginoo. Lord, sa among adlaw-adlaw nga pagkinahanglanon, ikaw nag-provide, Ginoo God, sa protection, O God, labaw sa tanan, Lord, nga imong gugma, nga walay, Lord, nga walay paglubad, Ginoo, dinhi kanamo. Busa, Amahan, himua nga mong kasing-kasing madagayaon gayud sa among pagsimba o pagdahigya kanimo, O God, kay wa gyud laing Dios, O God, kay dili ka binuhat sa kamot sa tao, kundi ikay naghimo dinhi kanamo, O God, ug nagluwas kanamo, Lord. Busa, Aman, himua, Lord, karong kabuntaga, Ginoo, Lord, nga Lord, nga mudala ka pakag mga kalag, Ginoo, Lord, nga mong gipang-invite, Ginoo, God, Lord, mga kaigsuuna na mo, Lord, among family, Lord, O God, make miracle in their hearts and their mind, O Lord. We know, Lord, ikaw lamang, Lord, ang makapagpanabot kanila. Ikaw lamang, Lord, ang maghatag og pagpanabot, pinaagi sa Ebanghelyo, Amahan, kung kinsa gyud si Kristo, Lord. We pray, Father, sa mong kasalinganan dinhi, O God. Lord, salamat ani nga simbahan nga mong gitukod dinhi sa Pasil, O God. Lord, dinhi sa sulagma, kundi Lord, imo na ning giplano, Lord, kay na kay mga kalag nga imong luwason dinhi, Amahan. Nga Lord, nga makakaila gayud ni Kristo, makabaton gyud relasyon, Ginoo, Amahan. So we pray, O Father, Lord, nga karong kabuntaga, Ginoo, Lord, nga mapasidunggan ka namo, O God, ma-magnify ka namo, Lord, wa joy laing sintro sa mong pagsimba, kundi ikaw lamang, Ginoong Kristo, kay kang angayan gayud simbahon o galagaran, Ginoo. Busa, O Lord, even gani, Lord, sa mong pagkapapakyason, sa mong pagkamakasasala, Ginoo, matinud-anon ka, Lord. Lord, baka kanunay ka magpahinumdum sa among Lord, sa among kapasayloan sa mga sala, Lord, especially dito sa cross, O God, Lord, salamat, Ginoo, God. Busa, man, among iampo, Ginoo. Lord, gamitan ning simbahan, O God, nga mahimong kahayag, Lord, sa makatawhan nga nas kangit-ngit ka, Lord. Especially kami kaniadto nga nas kangit-ngit na nagrasyahan ra gyud mi, Lord. Di gyud mi makapanghambog, Lord, nga kami nipili nimo God, kundi ikaw gyud ni kabuot kanamo, O God. Busa, O Lord, we pray and we ask of you, Lord. Lord, make it this day, O God. Lord, it's a special day, Lord, nga di lang kay nga special, kundi Lord, among gisaulog imong ngalan, Ginoo, Lord, nga Sunday upon Sunday, Lord. So, Amahan, nagampo mi, Amahan. Lord, kabutang mga kalag nga nasa palibot ni Lord. Even amoy ampo, Lord, ang mga nagtag-iya ni nga building, Lord, nga magpanunay kag Lord, Lord, nga hiccups and kasing-kasing, Amahan. Lord, nga Lord, even to the dreams, Lord, or Lord, sa damgo, even, Lord, nga mapayunduman nimo siya, O God, Lord. We pray, Father. Lord, salamat, Ginoo. Lord, amo sa ipataas ni Lord, ang mga pulis, Lord, nga nada, Lord, nga imo sang makabot, Ginoo, Lord, nga maminaw sila sa imong pulong, O God. Nagampo mi, Lord, sa karong adlaw, Ginoo, sa mong pagdaig, Ginoo, God. Lord, hihusahon nimo mong kasing-kasing, nga magmaya, o magmix, o Lord, magsimba, diya kang Kristo lamang, o libin, Lord, sa imong pulong karong, Amahan. Lord, nga maghimo kayo kang milagro, Lord. Lord, gamita lamang kutig pamaba, Lord. Kaya among pagpanabot ug pagabatog relasyon diya kanimo milagro gyud kana, Lord. Ug mo ni pinakadako nga milagro, Lord, nga makabaton gyud kinabuhing dayon pinaagi sa mga relasyon ni Kristo, Aman. Busa, O Lord, nagampo ko, Lord, gamita lamang ko, Lord, sa imong tigpamaba, O God. Lord, I'm just an instrument, Lord. Lord, nga mo share lamang umuwali sa imong pulong, Amahan. Dili sa imong kaugalingon, Lord, Lord, nga knowledge, O God, Lord, kinaadman, Ginoo, kundi pinaagi lamang sa balang spirito, O God, nga unsa man akong natunan, Lord. Lord, pinaagi lamang, Lord, sa imong, Lord, sa pulong, O God, Lord, nga masibya gayud ang kamatuoran, Ginoo. Busa, Lord, salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manglingkod sa mga kadiyot.
Happy anniversary, church. Happy anniversary. Inyong kilid, happy anniversary. Can happy jud ba? Happy anniversary. Praise God. Dapat na jud tay mga smile in our faces because we celebrate the goodness and the grace of God. Indeed, this anniversary happens ug ang simbahan nakalahutay tungod lang sa kadagaya sa grasya sa Ginoo. Amen. With that, akong basahon sa Salmo, ang pulong sa Dios sa Salmo 45:8 hangtod sa 13. Ang Ginoo puno sa grasya ug maluluy-on. Hinay sa pagkasuko ug madagayaon sa gugmang walay paglubad. Ang Ginoo maayo sa tanan ug ang iyang kaluoy anaa sa ibabaw sa tanan niyang mga binuhat. Ang tanan nimong mga buhat magpasalamat kanimo o Ginoo. Ug ang tanan nimong mga balaan magdayeg kanimo. Sila magsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian. Ug magsugilon mahitungod sa imong gahom aron sa mahimayaong katahom sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka dayong gingharian ug ang imong paghari mulangtad hangtod sa tanang mga kaliwatan. Ang Ginoo matinumanon sa tanan niyang mga pulong ug puno sa grasya diha sa tanan niyang mga binuhat. Church, indeed the Lord is gracious. Ug kanina grasya makes us sinners sing, for we need grace, and the Lord is indeed gracious. Siya pa jud kay maluluy-on ug ang iyang kaluoy labaw pa sa tanan. Ang Dios mahinay pagani sa kasuko. Ang pagpakitag kasuko sa Ginoo dili mao ang gipili lang sa Dios. Gihatagan niya ang mga tawo og panahon sa paghinulsol. Labaw sa tanan, ang grasya sa Dios miabot sa Israel usa ka espesyal na paagi, pinaagi sa pakigsaad, but it was never meant to be for them alone. Dili lang sa mga katawhan sa mga Israel. But even kita, nagrasyahan ta sa Dios. Amen? John Piper says, walay makababag sa plano sa Dios sa pagpadala sa grasya kung kini ang labing maayo alang kanato. Amen? Mao na kita makakanta sa Ginoo tungod sa grasya na kita makaduol kaniya pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Grasya na kita bisan kita makasasala nakabaton og pagtuo diha kang Kristo. O grasya na tungod ni ana kita nakaangkon og kinabuhing walay katapusan pinaagi sa perpektong gibuhat ni Kristo diri sa kalibutan. Amen? So church, I invite everyone to please rise from your seat and let us all praise and worship our God. Lord, salamat kay Ginoong Dios Amahan sa imong madagayaong grasya, nimong gihatag ka namo nga kami makasasala. Lord, tuod man, kami dili angayan, Lord, but Lord, by the grace of God, by the perfect sacrifice of Jesus Christ, amuning naangkon Ginoong Dios, dili kay kami angayan, dili kay kami takos, O Father, but pinaagi sa imong kaluoy Ginoong Dios. And with that, O God, we want to worship you, we want to praise you this morning, and we want to glorify your holy, holy, holy name, O God, because you are our Lord, our gracious. Your grace is enough for us, O Lord, sinners, O God. We thank you, Lord, and we praise you through your Son, Jesus Christ. We pray, amen and amen. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with a sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy.
and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. Your broken people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Even reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Amen, God. We thank you, Lord, for your grace, oh God. We thank you, Lord, kay ikaw ang Diyos nga matuod. We praise you. Glorify your name, oh God. Kinsay nagbuntog sa kasalanan, kinsay adunay kung mga kusgan, ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Kinsay nagpuyog sa kalibutan, tanang binuhat, katingalahan, ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Kasyaw gugma mo, kahimulungan Diyos. Giluwas mo ako, gipasan akong cross, gibayaran mo ang kagawasan ko. Jesus, awiton ko ang kaayo mo. Kinsay naghatag natong kalinaw, kita gidawat, di na maulaw,
Ikaw ay laing, mahimaya o Diyos, kinsay naghari sa kanasuran, iyang himaya, di masalitan. Ikaw ay laing, mahimaya o Diyos. Grasya o gugma. Grasya o gugma mo, kahipulungan Diyos. Giluwas mo ako, gipasan akong cross, gibayaran mo ang kagawasan ko. Oh, Jesus awikon, tuwang kaayo mo. Atong daigo na tong Dios. Daigon tangalan ni Jesus, daigon na tuwang manunubos. Daigon tangalan ni Jesus, daigon na tuwang manunubos. Daigon tangalan ni Jesus, daigon na tuwang manunubos. Daigon tangalan ni Jesus, daigon, daigon, daigon. Grasya o gugma mo, kahibulungan Diyos, giluwas mo ako, gipasan ako cross, gibayaran mo ang kagawasan ko. Oh, Jesus awiton, tuwang kaayo mo. Amen, O God. We sing of your goodness, Lord. Ang imong grasya, Lord, dili gayud, Lord, masukat, O Father God. Praise and Measured vast and free, that knew me from eternity, that called me out before my birth, to bring you glory on this earth. Grace amazing, pure and deep, that saw me in my misery, that took my curse and all my blame, so I could bear your righteousness. Grace, grace, paid for my sins and brought me to life. Grace, grace, clothes me with power to do what is right. Grace, grace, lead me to heaven where I'll see your face and never cease to thank you for your grace. Thank you, God. Grace abounding, strong and true, that makes me long to be like you, that turns me from my selfish pride to love the cross of which you died. Grace unending all my days, you give me strength to run this race. And when my years on earth are through, the praise will
paid for my sins and brought me to life. Grace, grace, clothed me with power to do what is right. Grace, grace, will lead me to heaven where I see your face and never cease to thank you for Your grace. Amazing your grace, oh God. never cease To thank you for your grace. Yes, Lord. Thank you, Father, for your grace, O God. Kung basahon sa Tito 2:11 hangtod sa 14, ang grasya sa Dios gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang tao. Nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Diosnon ug sa mga pangibog nga kalibutanon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon niining panahona karon. Samtang magpaabot kita sa atong bulahan nga paglaom o pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manuluwas, siya mihatag sa iyang kagalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang paggadautan ug sa pagputli alang sa iyang kagalingon sa usa ka katawhan nga iya gayud madasigon sa maayong binuhatan. Ug nasayod ta nga ang pinakagrasya gayud mao si Kristo, nga ang bugtong anak sa Dios, nga Ginoo nga nahimong tao, nga siya lamang ang makabayad sa atong mga sala. O kanang ang grasya na angko nato pinaagi nga libre ug wa gyud tay gibuhat bisan gamay. Mo nang atong pasalamatan atong buhi nga Dios. Ginoo, salamat Ginoo God. Salamat Lord sa grasya. Lord, nga di gyud na mo makunsad sa imong pagkamaayo, Ginoo God, bisag kami madang mga dautan, Lord, mga makasasala, Ginoo nga, Lord, nga mas moapas pa mi, Lord, sa dautan kaysa nimo, God. Pero tungod sa nimong dakong grasya, Ginoo God, Lord, nakaplaga na mo ang kaluwasan pinaagi ni Kristo lamang, Ginoo. Busamahan, huwag yung lamang ilaing, Lord, respond na mo, Ginoo. Kundi, Lord, pagdaig o pagsimba lamang, Ginoo. O Lord, sa pag-obey, Ginoo God, sa pagbuhi, pagkinabuhi, o matarong, Ginoo, pinaagi sa mong balang Espiritu, Amahan. Busa, Lord, nagampo mi, Lord, nga kani unta Lord, grasyaha Lord, makunsad unta ug masabtan sa matag usa, Ginoo God, nga naa dinhi Lord, nga mao tani makapatukmod na mo Lord, nga magkinabuhi nga balaan, magbinabuhi Lord, nga mapuno gayud sa maayong binuhatan, dili para kami maluwas kay tungod kami luwas na, kay para mapadayag na mo si Kristo Lord, nga siya lamang ang Dios nga grasya nga kami nga among naangkon, Ginoo. Salamat Ginoo, dalaygon ka, in Jesus name I pray. Amen. You will save whom you will save. We're the lost and helpless ones, the rebels and the renegades who spurned your holy love. You will save whom you will save. Mercy will be magnified. Everyone has gone astray and followed after lies. But you have loved us and opened our eyes. It's your grace. It's your grace. From beginning to the end, it's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? You will save whom you will save. We were captive to our wills, and if our hearts have not been changed, we flee your mercy still. You will save whom you will save. Who can question what you do? You're the potter, we're the clay.
You can make it as you choose, and there is no one who goes before you. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? You will save whom you will save, yet the promised hope remains. You will rescue anyone who calls upon your name. You will save whom you will save. Faithful love won't be denied. Christ has overcome the grave and found our sins He died. And when He comes back, His glory will shine. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend. It's your grace from beginning to the end. It's your can we do but offer you praise? But offer you praise. But offer you praise. Amen, oh God. Yes, Lord. Oh, come, all you unfaithful, come, wicked and stable, come. No, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come. What your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with verse unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. What your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. He's the Lamb who was given for our pardon. His promise is peace for those who believe.
for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering, come. See what your God has done. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Amen, O God. We thank you, Lord Jesus Christ, for you have born, O God, to save the world, sinners like us. With that, Lord, we just want to glorify, to magnify your glorious name, O God. In Jesus' name, amen. Happy anniversary, church, once again. Ato ang i-abi-abi ang matag-usa. We welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Joy to the world, the Lord is born. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature Joy to the world. unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy. Joy, unspeakable joy, rising in my soul, never let me go. Joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Amen, O God. Thank you, Lord. Amen. So nalantay gamay nga announcement, pahibalo. Naagyap, napadayon gyapon itong Bible study sa Ermita, matag Wednesday, alas 2 sa hapon. O atong Bible study sa Pasil kay matag Biyernes, alas 2 sad sa hapon. O kung kinsa to'y ginahan na mo apil o paghatag og tracts, doon lang palihog si Ate Iyak, Ate Jen, kung kinsa to'y ginahan na muhatag og trucks. Inaatay trucks sa luyo, pwede ra mong magdala pa dong uli. O kinsa to'y ginahan mo song offering, doon lang gihapon si Ate Jen. O kinsa to'y ginahan magpabaptize or magpa-baby dedication, kay doon lang ko para sa ato ang screening. O kanang naatay kuan sad pahibalo lang pod karong December 24 o December 31 kay ato ang Sunday service magsugod og alauna sa hapon. So sunod Domingo balik ta sa alas 3 kay dili pa man na December 24 no. So next Sunday is 3 p.m. Nya sunod Sunday which is December 24 o 31 is alauna sa hapon magsugod atong service. Daghang salamat.
Laigo ng Diyos. Praise the Lord. Tingnan tupad, Christ is born. Happy na Pasko. So, pala ba ablis yung Bible sa John 1? So, because kay atong team, this is our team, Grace upon Grace, or sa Cebuano pa, Gracia ngadto sa Gracia. So, mani karon nga, nganong Gracia ngadto sa Gracia, mani ato tukion sa Tibok chapter 1, actually 1 to 18, supposed to ni, but ako lang gikuha ng 14. So we need to understand, actually nakoy ka istorya last week, well, nag-market mi sa kong wife sa Tabunok, actually dito mi kaning nakisuki nga Christian siya, nagstuhan na mi about sa work sa church, ako siyang kumustahon, usaman siya kas Kristohanon sa dito sa Talisay. Then moto nga ningon siya nga nagbaguhay ba daw sila nag-Thanksgiving. And we need to understand, ang Thanksgiving sa US na ang nag-celebrate every third week or every November 23 nga Thanksgiving nila sa ilang simbahan daw. And we know, atong takamo de wadi mo Thanksgiving. Atong Thanksgiving is every anniversary sa church. Amen? Ang point lang yun nato is para makita nato ang pagkamatidud-anon sa Dios. Mao natong mapasalamaton gayud kita kayo sa Ginoo. So mo ni nga every year mo na mag-celebrate gyud ta not because of us but because of God, di ba? Sa akong ganina nga gibasa. So because in every anniversary sa tong pagsaulog sa kada tuig atong makita ang pagkamatidud-anon sa Dios sa simbahan niya. You need to understand sa pandemic biya daghang simbahan na nga sira because di na sila ka-afford sa rent sa building. Pero kita, pandemic, nag-open ta din nag-abang. Amen? So, kanilang gisustain ta for 3 years na ta din nag-rent. So, manang we need to understand nga ang angay yun natong pasalamat atong inumduman kanunay yun ang gasa sa Dios nga manang mapasalamaton yun ta. So, daghan kayong common blessing nga atong nadawat yun. Nga mga gasa nga atong makita nga malipay yun ta. Labi na sa adlaw nga musubang o sa adlaw nga mo saop. So, gitagaan ta niya o gasa sa pagpadungog. Mo nang makakanta ta, mo nang enjoy ta sa katawa, sa matag-usa, sa mataghigala, sa itong panagstorya. Especially nga makapaminaw ta sa itong mga paborito nga mga kalantahon. Labos tanan, gitagaan ta gasa sa taste bud. Kay kung atua ra gyud no nga mukaon ta maligon ta, pwede gyud biyaway taste bud. Pero kana lang nga naa kay panglasa, di ba? Kana siya nga gasa na mapamatilawan na to ang unsa man tuslubuwa. So yung mga pagkaon nga na to. So mo ning nasa tay mga enjoy, mga malipay sa tas sa mga gasa sa mga material nga mga panalangin, especially itong nasud. Nga nata nasud nga intact pa ta. Kay ubang nasud ro dagubat. Amen. Especially po sa atong panimalay, nga nagyud tay kasilungan sa atong kuan or many gadgets sa atong kuan labos tanan natay komportable nga kinabuhi. Okay, we need to understand ang nasod nga gagubat, wag yun ay komportable nga kinabuhi. Amen? So kana siya mga gasa daghan kita. Mo nang mapasalamaton gyud ta dinhi sa Pilipinas. Mo nang daghan patanga pasan. Mo nang as Christians, most of all, kay those are common grace. Kani gyud ang saving grace. Kay dili tanan nakaangkon ani nga kaluwasan nga grasya. Ang common grace kanang adlaw, nay uwan, kanang nay hangin libre, makakaon na ka, pero kaning saving grace mao ni angay natong pasalamatan, mao ni atong hinumduman kanunay nga ang grasya nga kanunay nagdagaya sa atong kinabuhi. So mo na nga gitaytulan ko ni grasya ngadto sa grasya or grace upon grace. So kay nga mao man atong team nga grasya ra gyud tanan. Yeah, I want you to understand kay a lot of Christians right now, even people, wala gyud kasabot sa word nga grasya. That is why mag-una gyud atong complain and grumble every day. So ato ning i-unpack gyud unsa gyud ang pinakagrasya gyud nga atong nadawat dinhi. Para atong masabtan gyud ang grasya ngadto upon grace. So how it is great upon grace to us, even as especially as a church. So I want you to stand up and let's read John 1
verse 14. Sugod ako 14. Pero moagi gyap mo katong 1 to 13 ha. Kaya lang 14 to 18. Kanila akong kanon basahon sa. So akong basahon verse 14. Ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanato ug ang atong nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan ingon nga bugtong anak puno sa grasya ug kamatuoran. Si Juan nagpamatuod may tungod kaniya ug misinggit nga nagingon, mao kini siya ang higihisgutan nako sa akong pag-ingon. Siya mga muanhi sunod kanako labaw pa kay kanako kay siya una man kanako. Verse 16. Ug gikan sa iyang pagkapuno nakadawat kaming tanan og grasya ngadto sa grasya. Kay ang balaod gihatag pinagi kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong nga Dios nga naa sa sapakan samahan mao ang nagpaila kaniya. Magampo kita, Ama namo nga nasa langit. Lord, we thank you, Lord. Thank you for the amazing grace, O God. Thank you, Lord, for the grace is enough, O God, to us towards sa mong kaluwasan, Ginoo, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, nga grasya ra gyud, Lord, ang kaluwasan. Kay wa gyud igong good works, religious activities, even rituals, Lord, even sacrifices nga maluwas kami, Ginoo. Mo nang gigrasya gyud nimong kaluwasan, Lord, kay di gyud mi ma-qualify, Lord, because your qualification sa salvation na God is perfect, Lord. And that's your only Son, Jesus Christ, who is perfect, O God. So, Father, thank you so much. Himoa, Lord, nga magauban ka sa matagusan namo. Nga, Lord, nga amo makita, Lord, madayag gyud ang grasya. Kung kinsa gyud ang grasya, Lord. Amahan, himoa, Lord, nga mag-abli ka sa matagkasing-kasing, unahuna sa mga kalag nga nanin, nga amo yung masabtan ang kinabuhi nga napuno gyud mi sa grasya, Ginoo. Dalaygon ka, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ta, palihog. So the book of John, ang libro sa Juan, ato ning subayon, maoro gyud ni ang libro nga explicitly nga gisuwat gyud nga unsa gyud katuyuan sa libro sa Juan. So in John 20:31, makita nato dinhi nga ningon si John nga ngano yan ning gisuwat kaning Gospel of John, but this has been written so that you may believe that Jesus is the Christ or Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So the point gisuwat ning book of John para mutuo ta nga si Kristo mao ang manluluwas nga ipadala sa Ginoo. Og pinaagi sa tong diya nga anak sa Dios og sa atong pagtuo na atay kinabuhi. Kaning kinabuhi is eternal life og life at is quality, not quantity. Life that is a living life. Kay daghan sa mga tawo nga ginhawa nga life kaning naglakaw pero why life, why kinabuhi. So mo ni dinhi ni Kristo siya ra gyud ang naay life. Mo ni ang gipadayag ni John nga mutuo ta nga Ginoo siya nga nahimong tawo. So mo ni ang ebanghelyo sa Juan gipadayag, giportray niya si Jesus as the Son of God nga nahimong tao. Nganuman, kay mao ni ang centrality sa gospel ni John. Kay only God, both God and man, mao gyud makaluwas sa, mao gyud maka-accomplish sa atong kaluwasan. Dili Ginoo, dili tao, kundi Ginoo nga nahimong tao. Angay ni ato ning subtones. There are three truths that we need to see in this passage para masabtan na to ang grace upon grace. Based sa akong pag-study lang, so money siya. Number 1 is point 1. How it is grace upon ang Creator became a man. Ang magbubuhat o ang Ginoo na himong tao. Kana lang siya. Nya ato nang takyon niya, diha niya ang punto na to, ikaduhang punto is ang tao nga makasasala nakadawat og grasya. So kita makasasala ta pero nakadawat ta grasya. We need to understand and grace is a favor. Unmerited favor. So, and point 3, grace is Christ. Or grace came through Christ. So these are the things lang nga angay na tong matuki lang manang grace upon grace nganong nakita ni nako because ang tao mo ni atong makita nga ang Ginoo na himong tao. Kay bisan di ta niya luwason, Ginoo ra gyapon siya. Ang Ginoo wa nang langlagtaw. Ang Ginoo dili obligado muluwas sa tao. Kay way nagkuwang niya. So mo ni nga angay natong tukion niya. So if you look at your Bible, in John 1
John 1 verse 1 to 18, actually nag-start si John sa introduction niya sa theological deity ni Christ. So nagsugod ang story ani sa verse 19. Narrative na siya. Nya hantod sa verse chapter 12, 13 na siya yung mga didactive nga instruction siya mga disciples sa 12 apostles sa upper room discourse. So kani nga opening story opening ni John para atong mag-grab atong attention. Para iyatang dadon sa pinakasintro sa storya sa Biblia. Mao ba yun ni? Iyang gi-set gyud ang iyang stage para iyang i-present o i-highlight gayud nga ang main plotline sa story sa Bible. There's only plotline sa creation, kaning tawag na rebellion, redemption. Mao na siyang story sa Bible. Nga ang Ginoo may naghimo, ang tao makasasala, ni-rebuild ita, ni-rescue ang Ginoo. So, mao ni ang main plotline. Pero sa John, mao ni atong makita sa verses 1 to 4. Kanilang, pwede ni mga creation. Verses 1 to 4. Verse 5, the fall. Munang darkness. And then, redemption, verses 9 to 13. O kaning tanan nagpunto sa person o ang buhat ni Hesus Kristo. So, the question ni John din sa purpose is that who is Jesus? Kaya at this time, nasuwat ni John, many is after AD 70 or AD 90. Most is naka-favor 90 to 100. He is the last apostle nga buhi. Siya ang katapusang apostle nga namatay. Sad. So, namatay ba siya sa pagkatigwangon. So, iyang gisuwat ni because at the time of John, na teaching nga Gnosticism. Ngayon sa man, di sila mo tuo nga ang Ginoo tao. Kaya nga naman, kung tao ka, makasasala ka. Muna, di sila mo tuo nga immaterial. Dapat ang Ginoo immaterial. So, mo ni ang emphasize gyud nga si Kristo, Ginoo nga nahimong tao. So, mo ni ang team ni John. That is why, because Christ, nga greater than Moses, greater sa mga prophets, o labos na nan, siya ang gisuwat sa Bible in John 5:39-47, atong yung makita gyud nga dapat mo yes gyud ta and amen sa mga saad sa Ginoo nga iyang gihimo diha ni Hesus Kristo. This is why pinaagi sa history atong pagganilukat. Mao ba gyud ni ang story gyud sa Bible ang atong pagkamilukat. So, ang magbubuhat mo ni ang point 1, magbubuhat na himong tao. So, verse 14, makita nato diha. So, since mao ni siya ang actually ang verse sa Pasko ug ang pulong mahinahimong tawo. So, nya nahimong tawo ug mipuyo uban kanato ug ang atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan ingon nga bugtong anak puno sa grasya ug kamatuoran. We need to understand this is John the Apostle nagsuwat ani. So he sees Christ. So yun sa niya pag-present si Christ o portray ang pulong. Si kinsa man ni nga pulong. Atong basahon ang verses 1 to 3. Go up mo sa 1 to 3. So, sa sinugdan, mingo nga na sa sinugdan, the same statement sa Genesis in the beginning. The same statement. Sa ito pa, mingo ka in the beginning, wala patanan. So, sa sinugdan, mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Siya sa sinugdan, uban sa Dios. Moning deity ni Christ. Then, ang tanang mga butang na nahimo pinagi kaniya ug walay bisan usa ka butang nga nahimo nga dili pinagi kaniya ngadtong mga butang nga nangahimo. So wala pa ang kalibutan, wala pa tanan na si Kristo. That is as He is the second person of the Trinity. That is why when the Bible says in Genesis 1, chapter 3, Genesis chapter 1 verse 3, then let us, mingo ginag-us, it means plural. So kinsa man ang Ginoo na Elohim. So it's plural, it's more than one. So, dinilang atong makita nga ang maong pulong kay Dios. Kita mo, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Diba? Mao nang verse 14, ug ang pulong. So, nahimong tao. So, sa to pa, kani nga pulong pa, kaniadto, kaning pulong, it's a mind or saying. Mao ni siya gingon dinhi sa Hebrew or sa Greek. Pero, we need to understand, ang pulong, hindi lang kay siya nga mind is a reason. So, mo ni nasuwat ang Bible. Mo ni ang pulong. Yan in verse 3, makita na to, og ang pulong mo'y hinungdan sa tanang butang nga nahimo, og siya ang tinubdan or source sa tanang butang nga nahimo.
So siya, ang pulong mo'y agent nga nahimo ang tanan. Mo niya? So, sa to pa, kani nga pulong, is mao niya ang hinungdan nahimo ang adlaw, nahimo ang buwan, nahimo ang bituon. Nahimo ang kalibutan, ang kadagatan, kabukiran. Nahimo ang mga mananap, labaw tanan, nahimo ikaw ug ako. Amen? So siya ang tinubdan, pulong. So mo na nga, nahimo ang tao. So nahimugso ang tao tungod sa pulong, which is Dios. Sa tuwa pa, ang Dios maoy magbubuhat ug ang Dios maoy na nag-iya kanato. So mingon katag na nag-iya, agtuta sa Dios makighusay sa tong kinabuhi. Mao ni nga we give an account to God. So in everything, God is agent in creating in all that exists. Sadly, ang universities karon di na mutuo nga nay Ginoo. Mas mutuo pa sila sa Big Bang Theory, mas mutuo pa sila nga ang tao gikan sa unggoy. Ipangutan na yung tupad, sugod ka gikan sa unggoy. So nga na siya nga for many years, actually nasa Netflix kita ko, na sila gitawag nga kanang gikan sa sinugdanan, daghan na kay silag theory gyud. Evolution gyapon lahi na silag theory. So mo na siya nga there's a life kuno nga ma-evolve nya mahimo mo nang nangawa ni himo ani mga buta. Actually, that is foolishness from God, 1 Corinthians. So mo ni kaning pulong. Og in verse 10, John 1:10, ningon siya, og siya dinhi sa nasa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, apan ang kalibutan wala moila kaniya. So wala pa tanan nanani ang pulong. Amen? So in Colossians 1:16-17, alam mo agto, kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit ug dinhi sa yuta. Pinaagi kaniya, which is si Christ. Which ang pulong. Makita o dili makita, mga trono o kamanduan o pamunuan o kagahom. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya o alang kaniya. Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang, diha kaniya ang tanang mga butang naglangkob kaniya. So the reason ni exista because of Christ. Mo ni ang pulong nga nahimong tao, which is the second person. That is why our life is dependent kang Kristo. Muna kung mangita kag kalipay, way labot sa Kristo, di jud ka matagbaw. Kay gibuhat ta alang raman kaniya. Whatever unsay mo i-pursue sa imong kinabuhi, kung wagay labot sa Kristo, di jud ka malipayon o di jud ka masatisfy. The reason why gibuhat ka, gibuhat pinaagi kaniya og alang. He is the centripetal or center force sa tong kinabuhi. Centripetal or centrifugal. Centrifugal is palayo. Centripetal is paduol, pa-center. So si Christ gyud alang kaniya o pinaagi kaniya. So mo ni nga siya gitinubdan. Mo na ang tao ay Ginoo, wa gyud siya kalipay. Kalipay, joy, kanilang English joy. Kaya ang kalipay, ang happy, it depends man gud sa circumstances sa imong life. Ang joy, it's an inner being, which is God ang Ginoo lamang ang makaproduce kanang joy. So mani nga diya kaniya. So kinsa man ni nga pulong nga Dios, di ba? Mao ni. Og ang pulong nahimong tao. So kanis nga pulong nimo, which is sama sa ingon is Christ. The word in the Old Testament is powerful self-expression in creation, revelation and salvation. God's Son Jesus personifies that word as God's ultimate self-disclosure. So which is ang pulong mo ang Ginoo mismo nga nagpadayag. The Word is distinct from God the Father and enjoys a personal relationship with Him was God. So ang pulong, lahi ni sa Amahan. Di yung lahi, equal sila po. Di siya ilingon nga kaning usara sila. So, manimabot ka sa Trinity ni. So, we need to understand, it means distinct. Distinct iyang papel. Lahi iyang papel. Pero Ginoo siya. So, mani si Jesus. So, Jesus is fully God. Sama sa gingon diha, sa mga verses, sa verse 18, John 20:28, Romans 9:5, Titus 2:13, uban pa. So, lakad pagkasultik, giunsa man paghimo og tawo sa Dios. Kadaghanan sa mga tao, nga mga unbelievers, di sila katuo nga si Kristo Ginoo nga nahimong tao.
Lisod ka lang sabton. Listen to this. If God created everything, nga naman ang Ginoo di kahimo siya siyang kaugalingong tao. Di ba? So, atong tanawon kay a lot of us, mingon ta nga, ang Ginoo kuno, hinimo kuno, si Kristo hinimo kuno sa Ginoo. But, in Lucas, adto ta sa Lucas 1:30-35, padung naman kita sa Pasko, mauna naman nga verses sa Pasko, ako ning karon. So we know, naiulay, na-engage, duha ka, ulitaw, daga, si Joseph o si Maria. So atong tanawon sa Biblia, kaning usay gisulti sa anghel kang Maria man siya nga ug ang anghel miingon kaniya Lucas 1:30-35 kaniya which is kang Maria, ayaw kahadlok Maria kay naangkon nimo ang grasya sa Dios. Listen to this, naangkon nimo ang grasya sa Dios. Naangkon niyang grasya, sa to pa ang grasya mao ang Dios. Ug ikaw magsamkon og manganak og usa ka batang lalaki. Ug siya miimong nganlan og Hesus. Mahimo siyang bantugan og tawgon nga anak sa labing halangdon ug ihatag kaniya sa Ginoong Dios ang trono ni David nga iyang amahan. Ug iyang harian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay katapusan iyang gingharian. Ug si Maria miingon sa anghel, unsaon ba pagkahimo nini nga wala man ako'y bana? Even si Maria, there's no idea nga plano nga naapil sa plano sa Ginoo. Remember, mingon siya wa si bana sa background sa Hebrew, pwede siya kanang namay na si Joseph. Minyo na sila, adi nga minyo nga nagtupad, it means mo na gitawag betrothed, engaged. Pero si Maria nagpuyo pa siyang ginikanan kay na sila 1 year nga tawagan ni engagement. So kay ang magbuot man sa pagkaminyo ang amahan man. So mo ni siya nga mo tuning siya wa koy bana. So ang anghel mitubag kaniya, ang Espiritu Santo mukunsad kanimo ang gahom sa labing halangdon mulangdong kanimo. Tungod niini ang balaang bata nga matawo tawgon nga anak sa Dios. Ang Espiritu Santo mukunsad. The Holy Spirit is the one nga ni overshadow ni Mary. It's a miracle. Muna it's a virgin birth. It's a miracle. Nga nahimo siyang balaang bata tungod sa ang Espiritu Santo, dili tungod ni Maria. So mo niya verse 37, kaysa Dios walay dili mahimo. So pakli mo sa Lucas 2:6-7. Of samtang dito sila, miabot ang panahon sa iyang pagpanganak. So nanganak gyud siya. Og nanganak siya sa iyang panganay sa usa ka lalaki ug iyang kining giputos og mga bakbak og gipahigda sa pasungan kay wala na may dapit alang kanila sa balay nga abo tanan. So makita na to, in His humanity, ang anak sa Dios, ang magbubuhat sa tanan, naka-experience gyud sama sa na-experience sa tao. So gianak gyud siya ulay nga babayi nga si Maria. So true ana nga ang halangdon, which is si Maria, nga maoy nagrasyahan, mo nang gingon diya nga nagrasyahan siya kay siya gigamit sa Ginoo nga diha mo gawas ang manunubos. So sama sad nato nagrasyahan rasad ta. Amen? Nga kitay giluwas kay dili tanan maluwas. So mo ni paghimo niya nga tao is niagi siya kaning tawagan ni normal nga procedure. But wala gyud siya nga ang normal nga husband mo kundi ang Holy Spirit mo ni overshadow, mo nagkapamangkon ni Maria. That is why it's a miracle. Even Maria, wa siya idea nga nitabo na mo nang kuyawan sila ni kay ngano man. If na-engage na ka, kung basahon nimong storya ni sa Matthew 1 sad kang Joseph, paggibaw ni Joseph nga nabuntis si Maria, nga wa sila nitupad, unsay planong Joseph? Mubiya siya kay ngano man. Basi naghimo ni si Maria og unsa man kanang adultery. And we need to understand, sa panahon sa balaod sa panahon nila, batuon ka stone to death kung mo reklamo ang imong gi-engage yan. Oy, nabuntis siya nga di mi kuyog. Pero because si Joseph maluoy siyang ni Maria,
ganahan siya mubiya. Bisan naman sa dako. Kung kibaw ko nga kami magminyo na ibaw ng buntis, mubiya sa jug ko. Pero tungod anak, kay may plano ni Joseph, tao magyud sila, gipadamgo siya sa anghel. Nga gina, Joseph, ayaw biyay sa Maria, kay kanang batangan siya sa bakan sa Ginoo na. So, they are righteous man, ni-obey sila. So, mo na siyang, we need to understand, in the Old Testament, which is kaning panahon ni Jesus Christ, Old Testament pa man nga setting, mustorya ang Ginoo nila through visions, prophets, and dreams. Kita karon dili na, kaya nga naman, nanatay, Bible. Mo ng Hebrews 1, in the last days, God spoke to the Son, which is Christ. So, mo nang complete. So, tuwa na, makita na to, nga it's an ordinaryo nga pamilya si Jesus Christ nga nahimong tao. But sa iyang pagkatao, unsa man na-experience sa Creator, the Son of God, sinless, not welcome. In verse 11, John 1:11, siya menhi sa mga iyaha apan sila wala mo dawat kaniya. Kamanday mo? Naghimo sa tanan, Ginoo, pero wala gi-welcome. Diba? Unlike sa mga celebrity nga mabuntis gani at ngan gyud. Kuno sa mga anak. Ya andaman gyud. Ikaduha, gianak sa pasungan. In Lucas 2:7, gipahigda sa pasungan kay wala na may dapit alang kanila sa balay nga atub abutanan. Listen to this. He is the creator. Do you think nga kung siya creator, pwede niya mahimo nga natay bakanti bisan usa lang ka room? Gipakita gyud dinhi nga he is God and yet wa siya ginagi siya gianak sa pinakaubos pasungan. Kiba mo pasungan, puyanan sa mananap, bawog anso, bawog tai. Diha gianak. Kaya ang balay sa una, gipabalik man. Muna obedience ni Joseph o ni Maria. Kaya gitawag mga namay census. First census sa kalibutan. Muna yung panahon na nga mataos Jesus Christ. Nga papaulion sila sa Bethlehem. Kaya taga dito man si Joseph o si Maria. Nga i-record sila ni Augustus Caesar. Kaya once nga kung wa ka maapil gihap, wa kay identity, wa kay nasud. So nibalik sa dito yung pag-abot gyud because daga mga kaning mga higala, mga parente nanguli sad wa nay lugar nga mapuy-an. Pero ang balay kaniadto is tungod kay kadaghanan nila Bethlehem man is shepherd man, ilang ubos nga balay is para puy-anan sa mananap. Ug wa gyud ni volunteer. Uy mga nakay man kay ikalay puli nako dinhi ako sa ubos. Wa gyud ni volunteer sa gusa. Og didto gyud sila sa pasungan. Makita nimo nga gianak siya sa pasungan. Mo na nga og unsa pa pagkatao niya gikapoy. John 4:6. So mo na nilingkod siya sa tupad sa atabay. Udtong tutok. Nakasinatig kagutom Matthew 4:2, 21:18. Exhausted sa ministeryo. Kay grabe kapoy bisag nay bagyo, wa kamata. Dito natug siya sa pambot. Wa gyud siya kamata. Gabi na kakapoy. Giuhaw. Juan 19:28. So makita na to, tanan na tong masinati isip tao na sinati niya. But you never hear wa ka kadungog nga si Kristo ni complain ni grumble. Listen to this. Mas di siya angayan kay wa siya sala. Ang wa gyud siya masinati ang iya to ang pagkamakasasala. He is sinless, perfect. That is why in Philippians 2:6-8, nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, wala siya magununa nga ang pagpakigtupong sa Dios usa ka butang nga huptan apan gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiya sa usa ka ulipon, diha sa iyang pagkasama sa mga tawo ug sa nakita diha sa tawhanon nga dagway, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinungtanon hangtod sa kamatayon bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Listen to this. Ang nahimo sa Ginoo nga pinakaubos, nahimo siyang tao. Pero wa niya giset aside ang pagka-Dios. Mo nang gihawasan, gi-empty himself, it means ang mga prerogative isip Ginoo wa niya gi-apply. Nga magpuyo siya sa kasol, nga di siya daog-daugon, nga di siya magantos, nga nasa siya ulipon.
Mo na niya wa niya gi-apply. Og most of all, ang wa niya gi-apply is ang paghukom nato nga makasasala. So mo ni gawsan. So ang anak sa Dios na tao sa kalibutan, dili friends, pero pinaka-pobre, pauper. Pauper is pobre, kabus. Munang dapat as a Christian di na to kalimtan kung asa nagsugod ang Kristohanon. Ug asa gyud nagsud. That is why we need grace. Because only Christ himself nihimo siya example nato nga kung ma-Christian ka, di pasabot wala kay pag-antos. Kung ma-Christian ka, manindot imong kinabuhi. You feel the pain, the hurts, but you have na kay klaro kay mong living hope which is in heaven. Kay even the Son of God who is sinless, niagim gig pag-antos, samo taka kita nga makasasala. Muna ang life lagi yang gi-promise dili karon nga panahon kundi sa second life. That is why he is Christ, the only Son of God, the Messiah, na tao siya sama sa katao, pero we need to understand na tao siya pinakaubos kayo sa tanang tao. Even sa itong pagkapobre kayo sa itong kawadon, why mas labaw pa nga pobre ni Kristo. Muna sa imong naagian nga kasakit karon, impossible kayo nga di na masabtan ni Kristo, wa kay bawas Kristo na. Managingod Hebrews 4:15. Everything He knows good. So, pero mo man ang pamaagi sa mga luwas dinis kalibutan, pero even though nga wa niya gipadaplin iyang gipadaplin ang iyang wa niya gipadaplin iyang pagka-Dios, pero iya yung gilay aside ang himaya nga naniya. Mo na ito makita si John, nga kita siya sa glory, maybe sa transfiguration, nga he is the Son of God, nga which is Apostle John. So, og iya gibaw mo kisaragay kinsay ni witness niya sa pagtao niya, the shepherds. Kibaw mo sa panahon sa shepherds sa pagtao ni Jesus Christ? Ang shepherd sa panahon ni Jesus Christ is dili ilhon nga tao. Sila may cast out sila kay nganuman kanay ilang bulaton is dili gyud kanang pinakaubos. Pero maoy una gisultihan sa anghel nga naay Dios nga manunubos nga na tao. Humble shepherd. So with all the creation, instead nga ang si Caesar naghimo siya og mga balaod nga about census para makolekt taxes mauna sad siya, it means mas grabe tani nga event nga nataw si Kristo nga musimba ta diha. Pero listen to this, hilom kayo ang kalibutan na abot ang manunubos. Morning first Christmas. The first Christmas is way nasayod nga naabot ang manunubos. Pipila lamang. So, muna nga, even si Jesus Christ, pwede unta nga iyatang magpatsanduyag siya nga maabot siya, pero wa gyud niya buhatan. Remember, He is the Creator. So, even though He is God, pero wa niya gamitan yang pagka-Diyos. He came a little baby thing. Bata gyud siya. So, that is why sa panahon karon, contrast kayo. Kadagadagan sa mga tao, ganahan mahimong Diyos. Ang Ginoo, nga which is Ginoo gyud nahimong tao. Pero kadaghanan karon, kadaghanan sa mga tao, ganahan gyud sila mahimong Dios. Ganahan sila powerful. Mo nang sila ganahan mo worship ni Kristo. Kay ganahan sila mahimong Dios. Mo ning reverse karon. Nga ang Ginoo gyud nga mo'y naghimo sa tanan, anak sa Dios, nahimong tao ug nahimong manluluwas. Mo na nga we need to understand, Jesus Christ is both fully God and fully man. Ginoo gyud siya ug tao. Nganong Ginoo siya? Kay kinahanglan perfect ang mobayad sa sala. Mo nang Ginoo may perfect. Remember, ang kaluwasan, ang Ginoo nangitag maayo nga tao. Nangayinita siya perfect. And the only perfect is Christ. Nganong tao siya? Because tao iyang giluwas. So, even though nahimo siyang tao, wa niya gibaliwala iyang pagka-Dios. Iyarang giset aside iyang pagka-Dios. Muna nga, di ka pwede mutuo ni Jesus Christ as God lamang, dili tao. Di sa ka mutuo ni Jesus Christ nga tao lamang, dili Ginoo.
That's what it means, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Mormons, unsa pa na diha. Dapat mo tuod jud ka, truly God, truly man. Both, duha yung nature. Og dili na to masabtan ang grace upon grace, kung dili na to ilhon nga si Kristo Ginoo nga nahimong tao. Di manina, He is the King of Kings, na tao sa pobre o may ubusanon nga circumstansya, na tao isip tao, para na tao siya, para mangalagad na to. Para magpakamatay na to sa atong mga sala. Mark 10:45, Matthew 20:28. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So kung unsay mo nagian karon isip tao, nagian na mas labaw pa ni Kristo. Kay way gilangsang na to. Kung unsa man kasakit sa kasing-kasing sa sud, mas grabe ang nasakitan sa diyang dito siya sa cross, sa diyang gibiyaan siya siyang amahan. Kay mo nang time man nihilak si Kristo, amahan, nganong gibiyaan mo ako. That's the only thing he cry aloud mo nagingon sa Bible. So pero siya nga walay sala ni antos ug nagluwas sa mga makasala. Busa ikaw gako ilha nga si Kristo nga imong Dios ug manunubos. Kay kani nga pamagiha mao lamang ni ang makaluwas nimo. O wa gyud laing makaluwas sa imong kinabuhi. Mo ni ang grasya ngadto sa grasya. Ang Ginoo nahimong tao, but also kita tao nahimong recipient sa grasya. Manang verse 5, John 1:5. Ug ang kahayag na dan-ag diha sa kangitngit ug ang kangitngit wala makabuntog niini. Ang kahayag, ba mo si John mo gamit siyang metaphor kanunay. Kahayag above and below. So truth and lies. So kani light and darkness yang kanunay met. So ang kangitngit is figurative language of John meaning evil and sin. Meaning darkness, which is ang kalibutan, darkness, which is represent yawan-on ug ang makasasala. In John 3:19-20, ang mga tawo nahigugmas kangitngit ug kalagutan ang kahayag, gikalagutan ang kahayag tungod kay ilang buhat kadautan man. Manigingon sa John 3:19-20. So when si Pablo nisulti siya sa kangitngit, is nag-ila ni sa atong makasasala nga kinayahan sa mga magtutuo. In Ephesians 5:11-14, ningon si Paul dinhi, ayaw kamo pag-ambit sa mga dili magbuntog, mabungahong buhat sa kangitngit. Hinuon kinahanglan ibutyag ninyo kini kay makaulaw man gani kini bisan ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Apan ang tanang butang nga nabutyag pinagi sa kahayag nadayag kay ang tanang nadayag kahayag. So, in verse 11, ang kangitngit, sumao ni siya ang sumpay niya, gauna ni sexual immorality, impurity, idolatry. Mao ni. So, ang kangitngit, gipa-emphasize ni John ni, is nag-refer yun sa mga katawhan nga makasala. Ngit-ngit ta tungod sa sala. Ngit-ngit ta tungod sa unbelief. Di ta mo tuos ni Kristo. Muna, ang darkness or kangitngit synonymous with the world. Muna gamito ni John 1:10. So, og di lang kay with the world, muna ang kalibutan antagonist kay ni Kristo. Even the world right now. This laganan ni Christ, which is ang kahayag. So, kay ngano sila laganan ni Christ? Kay because madayag man ilang sala. Muna mangita sila Kristo nga binuhat wa silang hunahuna. Kanang wa sa Bible. Kay ang Kristo nga binuhat sa hunahuna, di mamanghilabot silang sala. Or Jesus day. So, morning nga, si Pablo nag-speak siya din nga ang kangitngit, di good niya makomprehend ang kahayag. Even though kangitngit, pero daghan gitang nahayagan. Amen? Munang ikaw ako ni-respond. Kay nahayagan ta. So, munang bisan ang tao, kung di good enlightened sa Ginoo, di good siya kasabot sa pulong sa Dios. Di good siya kasabot o di good siya mudawat sa kaluwasan nga mao si Kristo. Mao gingon ni Paul sa 1 Corinthians 2:14, ang tawo nga kalibutanon dili mo dawat sa mga butang sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya kini mga binuang ug siya dili makahimo pagsabot nini tungod kay kini matugkad lamang sa espirituhanong nga pagi. That is why a person without the Holy Spirit ug wa pa gyud makaplagi sa kayag di gyud na mudawat sa Ginoo. Muna daghan sa mga tawo, especially ang comfort zone ng kalibutan, di na mo to Ginoo.
Ilang nga, to Ginoo, nguningani mo akong life. Muna, kung di ka kailag yun nga, ang Ginoo na himong tao, we always self-centered ka sa imong life. Munang musangyaw jud ka nga si Kristo, Ginoo nga na himong tao, way sala, naagian mas labaw pa nato. That is the reason why people cannot understand the light because they love darkness. Munang di sila ganag Ginoo. And the only hope that man nga maluwas ta is pinagi sa grasya. Inamin tupad, maluwas ta pinagi sa grasya. Manang verse 1, manang chapter 1, John 1:16. O gikan siyang pagkapuno nakadawat kaming tanan o grasya ngadto sa grasya. Mani, ang grabe nga gibuhat sa Ginoo may tungod sa kangitngit. Is mao ning gi-rescue ta, giluwas ta sa kangitngit pinagi sa gibuhat ni Kristo. Siya mismo ang Ginoo is kahayag ug wa gyud kangitngit diha kaniya. Mo na si Kristo mao ang kahayag nga mudan-ag sa kangitngit, pero ang kangitngit bisag grabe kangitngit di gyud maka-overcome sa kahayag. Mo na kung kinsa tong ganahan mo follow ni Kristo, di na gyud maglakaw sa kangitngit kay na naman siya kahayag. That is why Christ came to the world, is light into the world. Mo nang sa kinsa tong mutuo kaniya, di gyud magpabilin sa kangitngit. Kangitngit means sala. So, mao sa nigingon ni Paul nga ang mga magtutuo kaniadto namos kangitngit pero karon pinagin sa Ginoo na namos kahayag. Ephesians 5:8. Munang John Calvin said, the blindness of unbeliever is no way detract from the clarity of the gospel. The sun is no less bright because blind men do not perceive its light. It means, ang pagkabuta kuno sa espirituhano nato nga mga magtutuo kaniadto katong kita pata, di gyud ta tawag makadetract gyud sa clarity sa ebanghelyo. Bisag sama sa adlaw, bisag mawala iyang kahayag tungod sa tong pagkabuta, pero di gyud nato masabtan ang kahayag nga mao si Kristo. So mo na nga A.W. Tozer said, the human intellect, even its fallen state, is an awesome work of God, but it lies in darkness until it has been illuminated by the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we cannot understand the gospel. Without the Holy Spirit, di gyud ta makakita sa kahayag nga mao si Kristo. Mo nang ikaw gako kung namang kadini karon, mo ni siyang panahon. Kay ni Juan 3:17-18, kay wala gipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron sa paghukom sa kalibutan kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang nagtuo kaniya dili na hinukman sa silot apan ang wala magtuo hinukman na sa silot kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Mo nang nganon himo tang recipient sa grace because ang anak sa Dios na ni sa kalibutan. Matthew 1:21 nga mo'y muluwas sa atong mga sala. In Lucas 2:10-11, ug ang anghel mingon kaniya sa matong gikanta ganina, ayaw kamo kahadlo kay niya gidad-an ko kamo og maayong balita sa dakong kalipay nga maabot sa tanang katawhan. Mao ning maayong balita nga ikaw ug ako recipient sa grasya. Kaya ang alang kaninyo na tawo karong adlaw sa lungsod ni David, ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Listen to this, ang natawo manluluwas. Kung problema sa tao, kwarta, padadaan tag ekonomista. Kamay kay mudag business. Kung problema sa tao, sakit, physically, padadaan tag grabe nga doktor. Pero ang problema sa tao, sala, mo nang ipadala yung bugtong anak, manluluwas. Amen? That's the reason why He came here. May kaya ang Lucas 19:10, kaya ang anak sa tao menhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. In the Old Testament, listen to this, ang grasya sa Dios sa Israel is kanunay magpadala og prophet para musangyaw sa mayong balita. Balik ka mo sa kasabutan para maghinulsol sila. Mo na grasya, kanunay musangyaw. And listen to this, sa salamat ta nataw ta sa New Covenant. In the last days, God sent His only Son. Mo nang kita karon, grabe ni nga grasya gibubo dinhi kanato kay ang Ginoo mismo ninaog sa kalibutan para ikaw ug ako makaangkon sa nagkadagaya nga grasya. So sa to pa,
Kani nga pulong mao ang kahayag sa kangitngit nga mao ang eternal nga Dios, dapat mo tuotan niya ug mo-submit gyud ta sa iyang kinabuhi. Because siya ang magbubuhat, dapat angayan gyud siya ato siyang simbahon. Kay siya may naghimo nato, iyang kinabuhi is ato ang kinabuhi. Mo na atong kaluwasan secure. Di na mawala. So he is the way, the truth, and the life. Mo na siya sa ato ang kinabuhi. So in every nga dapat unta, kung mahimo, mudanag si Kristo sa imong kinabuhi karon. Kay kung makganahan ka makaila ni Kristo, dapat moagi ka ni kung ganahan ka makaila sa Ginoo, dapat moagi ka ni Jesus Christ. Manang chapter 1:18. Siya lamang ang maka-explain sa God the Father. Kay gikan siya sa Amahan. Way lain nga makapasnabot na to sa Ginoo. That's why when we pray in Jesus' name, kay only in Christ mahatag sa Amahan. Kay siya naghatag sa tuang kalawasan. Munang ikaw ko nakadawat tag grasya because tungod sa ang bugtong anak niya ni sa kalibutan. Ang kahayag niya ni sa kangitngit. The question is, nituo ba ka nga si Kristo gipadala dinis kalibutan para diha nimo ug nako, para di ka maimperno? Og nituo ba ka nga grasya ra gyud sa Dios nga ikaw maluwas? Dili sa imong paningkamot, dili sa good works, dili sa unsang religious attainment. Og kani nga grasya nagagikan lamang ni Hesukristo. Grace came through Christ. So in verse 16 to 17, the word grace dagan kay define. Mo ni siya ang word grace, I have always liked, mo ni siya ang word grace na acronym, acrostic name. G God, R riches, A at C Christ, E expense. Mo ni acronym sa grace. God's riches at Christ's expense. Mo na yung meaning sa grace. So perhaps ang simple is generosity of God. That is why generous King, because He gave His only Son. So grace is love giving itself. And the greatest evidence of grace, listen to this, in the Bible, which means John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Look at in John 1:16. John 1:16, ingon sa dinhi, o gikan sa iyang pagkapuno, nakadawat kaming tanan sa grasya ngadto sa grasya. Unsay pasabot ni grace upon grace? The word grace, dili kay ang grace gipuna grasya. The word grace upon grace, dili muundang nga grasya. Even right now, naata sa grasya. Because ang bayad sa sala, kamatayon, every day we sin, and yet we are breathing. Gaginhawa gyapon ta. That's the reason why Adam and Eve nawagtang sa Garden of Gethsemane, because they commit sin. Og tungod silang sala, mo nang kitang tanan mga matay. Because ang bayad sa sala, kamatayon. So the fullness, it means, di siya fullness, it means tanan yun nga pagka grasya, puno sa grasya, which is from verse 14, full of grace and truth, nga si Kristo, nga siya gyud ang tinibuk ang grasya sa Dios. Kay siya ang grasya nga gikan sa langit gihatag dinhi kanato. Og walay nagkuwang kaniya. That is why ang kaluwasan grasya, mo na in verse 17 ingon siya dinis the law was given. So mingon kag law dinhi refer sa Torah, refer ni sa Old Testament Bible actually. Mo ni siya nga refer dinhi sa law. But we need to understand mayroong kag word which is Logos, the Messiah. So, ang law din is old, which is ang Moses, ang writings o ang Psalms, ang history, appeal ni dinis sa law. But the law was given, pero diha kang Jesus Christ, mas nidigaya ang grasya o kamaturan. Unsay purpose sa law? Ang purpose sa law is to point out sa grasya nga mao si Kristo. Kibaw mo ang kaluwasan sa Old Testament dili sa balaod, pagtuo gyapon ni Kristo. Kay nasayod sila nga naay manluluwas, muluwas nila.
So ang sistema lang sa ilang panagsimba is magdaslag manalap, i-offer nila ang mananap para mapasaylo silang sala. Pero di ito magpasaylo hangtod sa kanturan. That is why every feast magdaslag mananap. Pero kinahanglan mo tuog yun sila nga ginaygi padala ng luwas. Mo nang kita ni tanaw tagbalik na human na. Ang system na nato mo ning pagsimba. Di na ta mo dag mananap. Kay human naman. Kay Hebrews said, He is the ultimate sacrifice nga makapawagtang sa atong mga sala. Iyang dugo lamang ang makapasaylo sa atong mga sala hangtod sa kangturan. How? Pinagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. So even the law, it's a point, mupoint sila nga pinagi sa law, unsa man, wa gyud tayo ma-accomplish sa law. Listen to this. Ang law, dili about sa pagsuwat. Di ba? Dali makita nga, ay akong sala, pagpamakak naman. Ay, wudyo ko sala, master, di ko makak. So, di na tinuod kaya ang Bible ingon, kung ingon ka, wa ka kasala, bakakon ka. 1 John 1:7. So, we think, man God, ang law is through action. We need to understand, ang law is through motives, heart and mind. There's a law of commission and law of omission. Unsa may law of commission? Ningon ang Bible nga, ayaw ni buhata, ayaw pagpamakak na makaka. Pero ningon sa Bible, mao ni buhata, pero wa ni mo buhata. Sala gyapon na. So makita nimo, only one sin. Manigingon ni James, kung mapandol ka sa usa ka balaod, nakasala na ka sa tanang balaod. That is why ang law sa Old Testament, ang law gingon sa Bible, it's not about letter or by ink. Actually, it's spiritual law. In your thoughts and your heart, kung nakasala na ka, ang Ginoo kita sa tong kasing-kasing. So, imong dagway nagisip, imong kasing-kasing nagyamid. Sama sa bata, ginan siyang amahan, lingkod. Nilingkod siya. Yes, nilingkod ko pa, pero akong kasing-kasing gabarog. Bantay mo, iyang nisukul gyapon, rebellious kay pa. So makita nimo, ingana ang law is not about the ink or the letters, but it is the spirit gyud nga makita nato. Muna apan ng Dios, Efeso 2:4, apan ng Dios nga dato sa kaloy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nahimo kanato nga buhi uban kang Kristo tungod sa grasya giluwas ka mo. Diba? Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Verse 8, o kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios, o dili tungod sa mga kabinuhatan aron walay bisan kinsa sa pagmagpasigarbo. So grace and truth came through Jesus Christ. Munang John 1:17. So, listen to this. The human name of the Son of God is Jesus. The word Christ is, dili niya apelido. Anointed one. The Messiah. The only one that makasave na to. Ay na yung muhang kwan. So, mo na yung title. So, mo na nga, wala gilaing sa Bible. Listen to this. Kanina, grace and truth came through Jesus Christ. This is the first time gisuwat nga gisulti angan ni John Jesus. 237 times gigamit ni John. Og siya may pinakadaghan dinhi sa other gospel. Kaning word nga Jesus. Iya sang gigamit Christ mas kadaghan sa ubang gospel. Mo nang iyang gamiton Jesus Christ. Just together one other time. But in 1:17, giklaro gyud ni John nga kani nga pulong nga gikan sa sinugdadan uban sa Ginoo, Ginoo di ay mo na ang Ginoo ang pulong nahimong tao ug napuyo dinhi kanato. Dwelt among us, listen to this, nahimo tang tabernacle. Asa magpuyo ang Ginoo sa langit. That is why ang Ginoo niya nis kalibutan. Kaya nga naman, ikaw ako di ta kaadto sa langit kung way Ginoo. Mo naman sa to pa ang Ginoo mo nikabot na to. Kay ikita taw atong religion, atong good works di na makakabot sa Ginoo. So mo na ang iyang gibuhat is mao na ang gasa. Mo na ang makaluwas gyud nato nga good work, only the work of Christ. Ang gibuhat ni Kristo mabag yung makaluwas nato. Dili atong good works, dili atong religious attainment. Dili atong pagkaupo-ampo, dili atong pagsimba-simba.
Kaning pagpray ug simba bunga na nimo sa imong kaluwasan. Kay mao matong mindset kanunay. Dili ang paghimo pagbayad sa atong mga sala. Kay ngano man, dili ang sakripisyo. Kaya ang makabayad sa atong sala si Kristo ra, ang walay sala nga nahimong Ginoo nga nahimong tao. Munang usbo na tong unahuna nga kunuhay makabayad sa sala. Kaya atong mga ipari sa prana sa atong civil law nga kung makasala tapisuhon ta. Yes, makita mga sala nagibayad. Pero makabayad ka true ana. Pero kung multiple kay mong murder, di nakakabayad, bitay jud ka. Pero sa atong spiritual life, only Christ can pay for our sins. Muna ang relihiyon o pagka self-righteousness, kung mag-consist sa atong adlaw-adlaw nga gibuhat, mag-agad ba sa atong feelings, mag-agad ba sa atong mga fancies o mga music o mga ritual, mga festival, mga fasting, atong gesture, atong panamit, nga balaan kita, actually, di ko na makapa-please sa Ginoo. Ang tao may magunahon nga butan siya, pero wag siya ikahatag sa Ginoo. Kaya nga naman, di ko na makapasaylo dito sa langit ang atong mga external o mga pagbati nga nindot kay nato paminawon. Kaya ang resulta na pride, wag yun na religious pride. That is why kung compare ta sa matag usa, mas buutan pa kuno. Number, listen to this. Our standard is not our neighbor. Atong standard dili ang sigkataw, atong standard si Kristo. Busa ayaw ikumpara imong kagalingon. Pero ayaw sa tanawa ang tao, ay makasasala na siya. Imo ang relasyon sa Ginoo. Kay buto nan pareha ra gyapon ta makasala. So, dili pasabot nga Kristohano na ka di ka kasala. Makasala gyapon ka pero di na ka malipay sa sala. Laktod pagkasulti, ang ma-identify sa mong kagalingon, dili na sala. Kundili, Diyos nun na ka. Kristohano na ka. O ma-identify mo sa na kusugid ka mamalikas, dapat karon di na manggawas ang mga pulong nga balikas. So, that's the only thing lang good. Ngatain itong one. So, mo na nga ritualism, actually, expression rin na nga mo i-reject si Christ. Kanang self-righteous religion, nga which is ang anak sa Dios gilangsang ta kung kana lang pamaagiha actually di sa kaganahan ni Kristo. No wonder ang religion magpalayo ka ni Kristo. Di ka magpaduol ni Kristo. So kung unsa man nimong buhaton, di magyud ni makaluwas nimo. Sa kung unsa pay porma nimo sinuloban, di sana makaluwas nimo. Sa unsa pa imong idagkot nga makandila, di sana makaluwas nimo. Sa unsa pa mga music nimong paminawon, di sana makaluwas nimo. Sa unsa pa kanindot sa imong building, kahayo kaputi, di sana makaluwas nimo. Og wa gyud lain nga makaluwas nato si Kristo lamang. Muna tanang external thing atong naon nga kunuhay nga atong makabuot ang kaluwasan, the more nato atong gitukmod si Kristo, palayo nato. Mani karon kung nituo ka ni Jesus Christ, busa ayaw saligi imong reliyon, kung sa imong namatan, o imong mayong buhat, o uban pang mga religious works. Ibalhin imong pagsalig diha ni Kristo. Ayaw sa imong mga mayong buhat, or even mga religious attainment. Munang ilhag yun si Kristo nga siya Ginoo ug tao. Bali ni ato agud ang Ginoo atong himuong tao, dili nga na si Kristo, o di na mahitabo. Ang Ginoo nahimong tao, mo ba ginay mahimo sa Ginoo. So, mo nang kung ato ang grace upon grace, mo ning gingon Romans 8:32. Siya nga wala muhikaw sa iyang kaugalingong anak, kundili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban ka niya. In lain terms pa, kung gihatag sa Dios Amahan ang grasya mao yang bugtong anak, unsa pa may di mahatag sa Ginoo diha nimo. Wala, kung wa niya gidumili yang anak, unsa pa may di ihatag sa Ginoo nimo. Mao ni siya. Karon is umabot namang Pasko. A lot of us, we think Christmas it's about gift. There's nothing wrong. It's about material things. Sometimes naglong tana nga Pasko. Di ba? Nga nagyutay madawat gyud nga gasa.
But the greatest gift gyud nga gihatag sa Ginoo is mao ni ang mayong balita. Ang good news nga si Kristo nga Ginoo nga nahimong tawo nya nis kalibutan para muluwas kanato sa atong mga sala. Og iyang giablihan atong mga mata sa kasing-kasing nga ikaw ako musalig ni Kristo nga maog gyoy makaluwas sa imperno o sa punishment nato sa imperno. Muna kung ikaw nagkaagi karong mga kalisdanan, kasakit, nagyabog kay rason para malipayon o be thankful because secure na imuhang eternal life. Kay kani atong pag-antos dinhi, gamay ra kay ni. Di ba? 60 years, 70 years, 80 years, kung maabot pa mangitana. Nakoy na-meet karon lang nga week, 80 years, Singaporean, ako katong gida dinhi. Nga balik-balik kami istorya, kaya nga naman, makalimot siya sa every time istorya. Pamig 51st date. Bago pang may istorya, kalimot na po, question na po siya. So, ganahan kayo nga lang, mabot ka kutsinta. Pag makalimot ka. So, nga na siya nga, you should be, kung unsa may magkaagyan karon, ang what matters most is, ikaw giluwas na ka sa Ginoo. O gusto lang yun niya, sa imong kinabuhi, mga lagad kaniya, musimba ka kaniya. O gusto niya is dapat matransform ta diha kaniya. Imong daang kinabuhi nga laog, dapat manggihatago na ta. Itong daang kinabuhi nga makigbatok ta sa Dios isip makasala, karon gilukat naman ka, dapat tong kinabuhi atong ibutang sa pagpangalagad sa King of Kings. Dapat siyang mupuno sa tong kasing-kasing ug mao nay makahatag kalipay sa tuang kinabuhi. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Only Christ can save you. Si Kristo lamang may makaluwas nimo. Any moment, anytime, actually, even your good works, whatever religion nga imong gisaligan, wag yung religion makaluwas. Kaya nga naman, kaya ang kaluwasan ni relasyon. Busayaw dugaya higala. Dini sa sulagma nga naa ka dinhi, kay walay sulagma or coincidence Ginoo. Actually, natay blueprint na gyud tong kinabuhi sa langit. Muna ang Ginoo gyud nasayod ano sa ta mamatay. Pero gipadad-an ta niya by Biblia, gipadad-an siyang bugtong anak kay masayod jud ka nga ikaw nga tao makaangkon jud ka kinabuhing dayon. Mo nang 1 John 5:13. Og tungod ana mo na higala ilhag yun si Kristo nga maimong Dios og manunubos. Pag hinulsol sa imong tanang mga sala og isurrender imong life, ayo dugaya. Wata kibaw imong kinabuhi. This is the time. Ayo kuno na nga unya na lag tiguwang nako, bata pa ko, mag-enjoy sa ako, wa ka kibaw kuno sa kamatay. Any moment, anytime. Kay daghan kay nangamatay na. Mo na nga higala pangayuas Ginoo sa imong lingguhan, Lord, open my heart, ablihon kasing-kasing Lord, makadawat ko sa kaluwasan. Inang kaluwasan dili ni reliyon kundi relasyon ni Kristo. Imo itugyan imong kinabuhi og paghinulsol sa imong sala. Plead sa Ginoo. Ikaw nakibawa na ang Ginoo ra. Bisag sa imong nahuna lang, kung di mo i-utters, kung di mo isulti sa baba, sa imong nahuna, pangayuan. Lord, salamat kay sa grasya. Nga ang grasya mao si Kristo. Nga imong gipadala gayud. Busa amahan, tabangi ko, nga Lord, nga maangko na kong kinabuhing dayon, pinagi sa pagsalig nako ni Kristo. Ayog huwat na sa umabot pang panaadlaw. So, muna nga higala, wag ilay makaluwas nimo. Because of His great love and mercy, nianigi siya sa kalibutan. Gidupag yun niya yung kinaugalingon dito sa cross. Iyang giantos ang mga tunok sa iyang ulo, mga langsang siyang kamot, mga latigo siyang buko-buko. Even ang iyang pag-anhing nga gigutom siya, giuhaw, gikapoy, nga nipuyo siya 33 years para lang nimo og nako maluwas. Busa higala, itugyan mong kinabuhi. Kaya ang grasya nagadagaya gayud. Munang ilhas, ang grasya mao si Kristo. Dili ang imong mga material things, dili unsa mga naani mo karon, ang grasya nga mao si Kristo. Kay kung unsa may naani mo ron, di na madani mo sa langit o di na madani mo sa impierno kung wa kay relasyon ni Kristo. Kung unsa may mong gipaningkamutan karon, ayaw tuguti nga tungod ana ma-reject nimo si Christ. So Father, we thank you, Lord.
Ginoo, salamat, Lord, sa imong grasya, ngadto sa grasya, Lord. Nga mao nga imong bugtong anak, nga mabubuhat, nga nahimong tao. Lord, kung kami, Lord, nga among nadawat ang grasya, isip nga makasasala, nga dili angayan, Lord. In the expense sa imong bugtong anak, Lord, imo ming giluwas, Ginoo God. Kaya wa may lain ma-qualify, good Lord. Even, Lord, nga si grasya nga mao si Kristo, Lord. Hinga mo, Lord, nga mong kinabuhi, diha unta magtuyok niya, among kinabuhi, siya gyud among kinabuhi. Kaya ang Christianity, dili ni gipuno lang sa among kinabuhi, kundi among Christianity, mao gyud among gikinabuhi, Ginoo. Christ is our life, Lord. Because He said, I am the way, the truth, and the life. And He is the only life, Lord, nga angay namong puy-an, kay siya gyud life nga makahatag ng katagbawan. Busa amahan, salamat, Ginoo, sa grasya nga imong gihatag dinhi kanamo. Munang Lord, nag-ampo ko, Lord, sa mga kalag nga nadini, sa mga kalag nga karon pa nakadawat, Lord. Maybe, Lord, open their hearts, oh God. Lord, bilagroha sila, Lord. Tangtanga lang nahuna, Lord, sa unsa man nga reliyon, sa pa, Lord. Lord, tangtanga, ang ilalim nun, ilang relasyon diya kanimo, oh God. Kay one day, Lord, ikaw may nagbuhat na mo, ikaw may na nag-iya na mo, manubag yung media ni mo, Lord, sa diyang mamatay mi, ug matubang, Lord, sa judgment seat, oh God. So, Father, I pray, oh God, make miracle for those people, oh God. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Before mag-share man ta, dito ta mag-share man ta, while sharing, ipanghatod tong mga food. Panglingkod sa mo tanan, kay picturean din mo day. Sa happy anniversary. Kaya ni gumam ko ni mabungkag ta, mawata. So, anya, wala na nila song, mangantal niya ta. Nya, while magpundok ta, i-serve atong food, mga buto tong mga food, nya, mag-share ta sa unsa tong nasabtan, sa angay na itong i-share. Kana lang, kuan. Sa ato sa day, pray ang tithes and offering. Father, amoy pataas, Lord, salamat sa tithes and offering, nga gihatag sa imong katawhan, Lord. Himua, Lord, imong gihatag bugtong anak, dinhi ka namo, Lord. Busa, Lord, whatever we receive right now is grasya, Ginoo God. Amo sinihatag pagbalik diya kanimo, Lord, alang sa imong mga kalihukan sa simbahan, Lord. Padaghang pangkalag nga among makabot, Ginoo. Lord, sa among paghatag pagbalik, let it be act of worship, an act of faith, Ginoo God. Kay Lord, kay para lamang ni simungalan, Ginoo. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, lingkod na sa tataw, gagutong uban, palingkura. Kaya mag-picture ta, nya, mag-divide din ta, para mag-share ta. Ito na there. Magdara. Sige. Sige, picture. Sige, smile. Happy anniversary. Smile mo eh. Happy anniversary. Makita ka tananan? Smile, smile. Happy anniversary. Happy anniversary. O, siya kita sa ikanang kanta. Happy anniversary. Okay. Happy anniversary. Okay. Sige, small group ta. Share tayo. I-serve atong food. Nanang food, wala pa. Wala pa daw yung food.